kung sakali na hindi na nga po makaupo itong Duterte Youth sa Kongreso, na alam naman natin, ang laki din ng boto na kanilang nakuha, pangalawa po sila nitong nakaraang eleksyon, anong party list group po yung posibleng makinabang dito para mapunan yung sinasabi nyo kanina na dapat ay 20% yung kabuuan? Pwede na po ba naming malaman yon kung sinong party list ba iyan? Ay kahapon po may nagpunta rito sa COMELEC, nandun po sila sa harapan, sabi po nung Gabriela, dapat daw po sila dahil mukhang sila po yung nandun sa ilalim na kung sakali makikinabang. At sabi rin po, isa pa yung abono daw po, o kaya naman po ang probinsyano rin, o kaya naman daw po, meron din po yung pang-apat daw po, sinasabi ay yun daw pong murang kuryente, party list. Doon naman po sa mga nasa taas, may nagsasabing dapat daw po si 4-piece ay meron pang additional na seat din dahil nakadalawa lamang sila, may point something pa rin daw po sila. At saka yung mga nasa ilalim po ng 4-piece na party list. So, yan po ang talagang maliwanag na pwede daw pong makinabang. Kaya lang, at this point, Ma'am DJ at Ma'am Maricel, wala po kami kino-confirm pa kung sino talaga may kinabang sapagkat talaga pong magandang mapag-aralang mabuti para hindi po tayo magkamali. Oo, pero based on the guidelines, sino dapat? Noong pong kaso ng Anwaray versus COMELEC, yung kaso na kinansela namin, yung pong mismong Anwaray party list sapagkat may serious violation noong sila ay nakaupo, ang pinaupo po ng COMELEC ay yung sumunod na kahulihan. Kung natatandaan niyo po, pinroklama ng COMELEC yung Akbayan Party List nung nakaraang Congress, ang 19th Congress. Ganun wala po silang nakuhang seat at hindi sila originally naproklama. So dito sa nakaraang eleksyon, sino po yung nasa dulo? Yung nasa dulo po yung Gabriela Party List, tapos sumunod po sa Gabriela sa baba ay yung pong Abono Party List, pagkatapos yung pong sumunod naman, yung ang Provinciano Party List, tapos sumunod naman, kung kamali po, yun naman pong Burang Kuryente Party List and so on and so forth. So, yung mga parang yun po yung, parang mangyayari, Chairman, magiging ganun ang desisyon kung sakali, tagi-isang seats po yung mga nabanggit nyo? Susundan lang ng... Ayaw po muna natin sabihin, Ma'am DJ, sapagkat nga po, ayaw ko i-preempt din yung aming po nag-aaral na departamento, yung Law Department. Kaya po kahapon, kaagad tayong sumulat sa kanila upang mapag-aralan, balansin, tingnan yung legalidad. Kasi ayaw po namin pag dinala kami sa Supreme Court later, ay i-reverse kami ng Korte Suprema sa bagay na yan. Opo, tsaka wala pa namang final decision ng COMELEC. Ang sinasabi din ng Duterte Youth, sila ay naniniwala na sila po ay kakatigan ng Korte Suprema. Pero para lang doon sa mga hindi na maalala kung ano nga ba yung naging dahilan po ng COMELEC, this is COMELEC 2nd Division nung June 18 para po i-cancel yung registration ng Duterte Youth. Ano po ulit yung dahilan ninyo, Chairman, or ng COMELEC 2nd Division? Sabi po ng 2nd Division na kinatigan ng NBank, hindi daw po nagkaroon ng hearing, which is a mandatory requirement, nung sila ay magpa-accredit. At number 2, wala daw pong publication. Alam na alam po ng lahat na nag-a-apply sa COMELEC ng mga petisyon, nagpapail ng petisyon para ma-accredit na dapat po sila, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, ay magpa-publish sa mga newspapers of general circulation. At yung po ang kauna-unang hinahanap kapag ka nagpatawag ng hearing. So yung dalawang requirements daw po yan ay wala doon sa naturang party list and therefore hindi daw po sila dapat na-accredit. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.